niya sumilay na. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, pag-ibig ng Diyos Ama at ang makikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo na may laging sumainyong lahat. At sumayin Mga kapatid, kay Kristo, ang pagkilala, pag-alam o may kaalaman sa utos ng Panginoon ay hindi sapat. Sinasabi natin, alam mo nang tama sa masama. O may kaalaman sa utos ng Panginoon ay hindi sapat. Sinasabi natin, alam mo nang tama sa masama. Ngunit bakit tayo nauuwi sa paggawa ng masama? Marahil kulang ang pundasyon ng ating pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Kaya din ang ating pagtalima sa Kanyang mga kautusan. Kaya naman hingin natin ngayon, una ang kapatawaran sa pagtaliwas natin sa utos ng ating Panginoon. At higan din natin at hilingin sa Kanya ang kalakasan at paggabay mula sa Diyos upang tayo wag nang mawalay sa tamang landas. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal. At sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan. At kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masalalak sa ligalig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Si Joaquin ay 18 taon nang maghari sa Jerusalem at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay si Nahustan na anak ni Elnatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon pagkat tinularan niya ang kasamaan ng kanyang ama. Nang panahong yaon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nabucodonosor. Samantalang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod. Dumating ang Haring Nabucodonosor. Nang magkagayon, sumuko sa kanya si Haring Joaquin, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno at lahat ng tauhan ng palasyo. Binihag sila ni Nabucodonosor noong 8 taon sa kanyang paghahari. Sinamsam pa niya lahat ng kayamanan sa palasyo at sa templo. At katulad ng ipinagpauna ng Panginoon, ipinasira niya ang mga kagamitan ginto na ipinagawa ni Solomon sa templo. Tinangay niya ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot ng 10,000. Wala silang itinira liban sa pinakamahihirap. Tinangay nga niya sa Babylonia si Joaquin, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno at lahat ng pangunahing mamayan sa Jerusalem. Tinangay rin niya ang mga 7,000 kawal at mga 1,000 dalubhasa at mga panday na pawang matitipuno at angkop maging mandirigma. Si Natanyas ang ipinalit ni Nabucodonosor kay Joaquin bilang hari ng Huda at pinalitan niya ng Sedequias ang pangalan nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hentil ang lupang pangako. Hayot iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Ani mo ay tubig, sa dami ng patay ay walang nanlilibing. Ang kalapit bansay dooy nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalikhak sa gayong nakita. Iyang galit sa amin upoon, hanggang kailan ba kayo matatapos? Di ba ititigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kami mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana kami ay tulungan, Panginoon Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaong lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin mga mapaggawa ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita ay hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao ay namangha sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Mga ginigili ko mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano nga bang kaugnayan ng pagtatayo ng isang bahay sa isang ibabaw ng bato at sa isang buhanginan? Aba, napakalaki ng pagkakaiba ng dalawang bagay na yan sapagkat isa lang naman ang kulang sa isang nagtayo sa buhanginan
At marahil ay kung anong meron sa isang malaking bato at doon mo sa ibabaw nito nagpatayo ng tinatawag na tahanan o bahay. Pundasyon. Bakit natin pinag-usapan ang pundasyon sa mga sandaling ito? Alam niyo mga kapatid, nabanggit din sa ating Ebanghelyo ni San Mateo tungkol sa pagiging pamilyar natin sa utos ng Diyos. But knowing and receiving the law of God is not enough actually. Mapalad nga tayo, tinatanggap natin ang utos ng Panginoon. Ang mga pamantayan sa ating buhay, ang pinag-uugatan ng ating paggawa ng kabutihan, yan ang utos ng Diyos. Hindi naman siya nag-uutos para obligahin tayo, bagkus tayo ay pinagkakarooban niya ng kanyang kautusan para itama at ilagay tayo sa tamang landas. Hindi nag-utos ng Diyos dahil gusto lang niya, kundi alam niya ito ang tama. At ang pagtalima, yun. Pagtalima at pagsunod, yan ang tinatawag nating pangunahing paraan para masabing alam natin ang isang bagay. Okay. Hindi ba kuminsan sinasabi natin, mga kapanalig, matanda ka na, alam mo na ang tama sa mali? Alam, di ba? We have the knowledge of what is good and bad, or from right and or wrong, di ba? Pero bakit tayo nauuwi sa paggawa ng mabuti? Alam niyo, sa dami po ng mga pinakinggan kong pangungumpisal sa Quiapo Church, no? Ay marami rin po akong narinig na nasasabi kasi po napanghinaan po ko, Father, ganito, ganyan. Alam ko naman na mali, pero bakit ko nagawa? Hindi ko napigilan. Bakit? Isa lang ang kulang. Again, the foundation. Bakit? Hindi sapat na alam mo lang ang tama sa mali. Kailangang suportahan mo ito ng paggawa. Yun yung tinatawag natin pagtalima at pagsunod. To know the law of God, to know, my dear brothers and sisters, kung ano ang tama at mali, okay yan kasi alam mo, knowledge yan eh. Pero you are not being wise enough to fulfill it. Iba rin naman ang pagiging maalam sa marunong. Kaya ang tinawag na dunong, di ba? Eh kung maalam ka, alam mo lang, di kulang yan. Lalong, siyempre, marunong ka na. Kasi, alam mo na, naranasan mo na. Diba? Nagawa mo yung tama at naiwasan mo ang mabuti. Madunong ka na, marunong ka na, alam mo na. Yun yung tinatawag natin na mas malalim, no? Kesa sa kaalaman. Hindi sapat na alam mo lang, kapatid. Kailangan pagdaanan mo tubdin. No? Isa buhay. Diba? Para sa mga susunod na henerasyon, magiging pamantayan ka. Diba? Dati, bless ka lang, pinagpapala ka lang dahil nagawa mo yung tama. Kamangha-mangha po ang paggawa ng tama kung alam lang po natin lahat itong mga kapanalig. Bakit kamangha-mangha? Eh may natutuwa sa iyo, may namamangha sa iyo sa ginawa mong paggawa ng mabuti at pag-iwas sa masama. Pero ang tunay na masaya, kapag nagagawa natin yung tama at naiiwasan natin ang mali, ay ang mismong Diyos na nagpanukala ng kanyang mga utos. Ikagagalak at ikatutuwa niya na sa kabila ng napakaraming tukso sa buhay na ito at nagawa po mapagwagian ito at may sa buhay kung ano ang tama mula sa pagkakamali. Mga ginigilo kong mga kapatid, pundasyon. Sana maging malalim ang ating pundasyon patungo sa kaluwalhatian ng Diyos. Sana maging malalim pa ang ating pananalig sa utos ng Diyos upang hindi lang natin ito malaman. Hindi naman natin ito matutunan, kundi maipahayag natin magawa sa ating mga buhay. At ang pagtalim at pagsunod sa utos ng Diyos at paggawa ng kabutihan, hindi ka kailanman magkakamali. When you and when we follow, not only to know the commandment of the Lord, and to fulfill it by doing it so, living it out, then definitely you will never go wrong. You will never go wrong. At palaging nasa tama ka. Dahil alam mo na kung anong tama sa mali. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Mananalig tayong kumakapit sa Ebanghelyo na naghihikayat sa ating itatag ang espiritual na tahanan sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo ngayon sa Ama at ating sabihin, Ama, patatagin mo kami sa iyong salita. Ama, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan naway mamuhay sa espiritu ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng tapat at mababang loob na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga mag-asawa naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa isa't isa at sa mabuting halimbawa na kanilang ipinakikita sa kanilang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga kabataang lumalaki sa magulo at nakalilitong daigdig, naway makatagpo ng kahulugan sa kanilang mga buhay at matulungan silang malampasan ang anumang kabiguan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga may sakit na nagdurusa sa masamang pangangatawan naway makaranas ng mapagmahal na kabutihan, mapagkalingang presensya at mapagpagali na kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga taong nauna nang lumisan sa mundong ito naway igawad ang walang hanggang kapahingahan at walang katapusang liwanag. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, patatagin mo kami sa iyong salita. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, patatagin mo kami sa iyong salita. Panginoong Diyos, ukitin mo ang iyong mga salita at mga utos sa aming mga puso at akayin mo kami sa daan ng pag-ibig at kapayapaan. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Panginoon, aming harap, aming taglay, sa palad mo, ilalagay. Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot naman itong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na
naririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang alis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihari. Saluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya't iniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin na may lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin
ng loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumairin. Mga kapatid, mabahagi na po tayo ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you all, my dear sisters, my dear brothers. Kapanalig. Kapag sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigilog kong mga kapatid kay Kristo, narito ang ating Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi at tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao.
huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Angin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag, upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa mga kapanalig po natin nagpahatid na kalamang mensahe, maging ang kalamang kahilingan, lalong-lalo na para sa ating mga kapatid at kapanalig na may karamdaman, mga kapatid natin yung mauna at may mga matinding pangangailangan. Kasama po lahat ito sa ating kahilingan dito sa banal na misang ito ng ating Healing Mass sa Veritas magmula ngayong sandaling ito, mamayang alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain tayo na mapagmahal at makapangyarihan Diyos ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayat at maging piyaya sa ating kapwa-tao. Salamat sa Diyos.
Trino et Domino sit sempiter la gloria vivitam sin eterno nobis donet in patria. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupurit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang mga nasa pagamutan ng kanilang tahanan at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyariang Ama na nagsugod sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandaang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at naludumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman
at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng mga pangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur celui et antiquum documentum novocedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sidet benedictio procidenti abut noce comporsit laudatio. Amen. Panem de cielo prestitis tieis, Omni delectamentum in sia bentem. oremus. Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quaesimus, id nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis vigiter sentiamus, cui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Heso Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin ang totoo. ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang Purihin ang puso. kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Heso Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria
Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang pagdilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria Berhen at Ina. Purihin si San Jose ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.